isang bagong awitin at sumawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalugan. Kaya pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba mo sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasa'y lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok.
ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ng isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago, nakalugod-lugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo ng Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na lutong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayang, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kaniyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Parang naiinitan kayo Mas mainit po dito sa pwesto ko. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Mayroon pong isang nanay na palaging pinapansin ang labada ng kapitbahay. Pag titingin siya sa bintana, palagi niyang sinasabi sa asawa, hindi marunong maglaba ang asawa nung kumpare mo, palaging nangingitim. Sang araw, muling nagsampay si kumare at sinabing, tingnan mo ang dumi ng kaniyang labada. Buti na isusuot pa yan ni kumpare, no? Pagkatapos ng isang araw, muli na namang nagsampay at sinabi niyang hopeless, talagang hindi marunong maglaba. Isang araw, nang wala ang kaniyang asawa, ang lalaki ay kumuha ng basahan at nilinis ang bintana. Kaya nagulat yung kaniyang asawa nang dumating mula sa palengke. At nakita niyang, uy, ano kayang ginamit niyang sabon? Ang linis na ng kaniyang mga damit. Ano ang moral ng story?
Hindi nakikita ng babaeng ito na ang problema ay sa salamin, na madumi ang kanilang bintana, pero nakikita niya ang dungis o dumi ng kapitbahay. Kaya kung tayo ay magbibigay ng opinyon, titingnan muna natin kung malinis ba ang ating sariling bintana. Ang ebanghelyo ngayon ay hindi lamang pumupunto sa ganitong sitwasyon. Ang ebanghelyo ay nagpapakita ng tatlong pamamaraan kung paanong maloko o lokohin ng iba. Una, ang bulag sa kapwa bulag. Maaaring ito ay physical, pero sinasabi sa ebanghelyo that more than physical, we need to see our spiritual side. Baka tayo rin ay bulag na umaakay sa iba dahil bulag din ang ating kaisipan. Ang ikalawa ay ang hypocrisy, pagpapaimbabaw. Yun bang fault finder? Madaling makakita ng mali sa iba, pero ikaw hindi mo makita ang sarili mong kamalian. Ito po yung sa mga opisina na pabida-bida. Ito yung sa mga opisina na feeling tagapagmana ng kumpanya. Lahat ng mali ng kasamahan isusumbong sa boss para siya ang maging bida. Pero in reality, wala siyang ginagawa sa opisina, uuwing pagod na pagod pa. Ito yung mga taong mahilig tumingin sa pagkakamali ng iba, pero ang kanilang pagkakamali ay hindi nakikita. Hypocrisy, pagpapaimbabaw. Saan ba galing yung salitang hypocrite? Ito po ay salitang banyaga mula sa Griego na Hypocrites. Nang ibig sabihin ng Hypocrites ay actor, mga artista. Kaya yung mga artista, mga ipokrito yan. Kasi yun ang kanilang tema. Actors are hypocrites according to the definition per se of hypocrite. Bakit po? Kasi sa teatro ng mga Greeks noong unang panahon, hindi naman nagsasalita yung aktor. Ito ay sinasalita ng mga taong nasa likod nila na ang tawag ay chorus. Kaya doon ang galing ang salitang choir. Kaya be careful sa mga choir, ha? Wala pa lang ngayon. Isa na lang. Anong ibig kong sabihin? Magsasalita yung mga chorus sa likuran at ito ay ia-acting nung aktor na mayroong maskara. Bakit nilalagyan ng maskara? Upang kunwari siya ang umaakto doon sa sinasabi ng mga tao sa likuran. Hence, an actor is a hypocrite who is acting someone who is not him. Nakuha niyo? Ginagalaw niya, sinasalita niya ang mga bagay na hindi naman siya. Kaya nga umaacting. At paglagay ng maskara, doon nakukumpleto ang pagiging aktor o ipokrito ng isang tao. Kaya na-evolve ang salitang ito
at sa Tagalog ay pagpapaimbabaw na baka tayo ay nakamaskara rin at hindi totoo ang ating ginagawa at sinasabi. Baka tayo'y nababalot din ng maskarang ito upang takpan ang katotohanan sa ating buhay. Baka tayo'y mga mapagpaimbabaw o ipokrito din dahil ayaw nating harapin ang realidad ng buhay. Napakarami na ngayong nabubuhay sa pantasya ng mundo. Marami na ngayong nabubuhay na malayo sa katotohanan. Marami na ngayong umaakting kahit sa totoong buhay. Diba? Meron nga isang artista na hindi na siya lumalabas sa mga pelikula. Ano ang sabi niya nung siya ay tinanong ng isang reporter, bakit ayaw mo nang mag-artista? Sabi niya, kasi kahit sa totoong buhay, umaarte pa rin kami. Ibig sabihin, nadadala nila sa kanilang sariling buhay ang pag-arte sa entablado o sa pelikula man. Ang Pinoy, mahina ang pakiramdam. Kapag nakakapanood ng teleserye, kapag nakapanood ng mga drama, ito ay agad-agad nilang nai-imbibe at dinadala nila sa sariling buhay na akala nila ang napapanood nila ay realidad. Fiction lang po iyon, lalo na ang Batang Quiapo. Ito ay fiction, gawa-gawa lamang ng kaisipan ng tao. Huwag nating kukunin ang realidad ng buhay na napapanood doon dahil hindi tayo actors, hindi tayo artista. Ang purpose ng pelikula ay makuha ang atensyon ng bawat isa. At sa Pilipinas, nagagawa nila ito dahil hindi nag-iisip o masyadong naaapektuhan ang buhay, realidad ng pamilya. Kaya akala nila, madali lang ang buhay kasi napapanood sa pelikula. Pero in reality, hindi. Ang dami nating dapat aralin at unawain. Ang pangatlo ay ang bad fruit and good fruit. Ito, alam na alam ng mga, ng mga lolo't lola. Minsan sinasabi pa nila, pwede bang magbunga ng kamatis ang talong? Ibig sabihin, a good fruit comes from a good tree. Hindi yun pwedeng mapasubalian. Hindi yun pwedeng pagtakpan ng kahit anong maskara ng ating buhay. Nangangahulugang ang pinagmumula ng lahat ng ito ay ang ating karanasan sa buhay. Ang tawag natin sa tatlo ay triad of deception. Yung tatlong ito, pag nagsama-sama, tayo ay nadideceive, tayo ay naloloko, tayo ay nagpapadala. Lalo na ngayon, iba't ibang sistema, iba't ibang style ang lalabas dahil panahon na naman ng kumpanya. Panahon na naman ng eleksyon, marami na namang maloloko at hindi mag-iisip.
Baka sayawan lang kayo, iboto nyo na. Mag-isip naman kayo. Tingnan naman ninyo ang sayaw, kung ang sayaw ay tumatama sa tugtog. Ibig sabihin, ang pagkatao ba ng taong ito ay yung tunay na ibibigay ko ang aking karapatan upang ako ay matulungan at ang sambayanang Pilipino ay maiangat na sa kaniyang pagkabagsak. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang lahat ng ito, tatlong ito ay mawawala kung ang ating pinanggagalingan ng desisyon ay ang puso ng bawat isa. Dahil ang puso ang sentro ng moralidad ng tao. Ang puso ang sumasalamin sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat ng ating sinasalita. Ang puso ang nagdidikta kung anong resulta ang pwede mong gawin sa iyong buhay. Ang puso ang konektado sa Diyos sapagkat ang kaniyang puso ang nagbibigay sa atin upang dumama ng kaniyang walang hanggang awa at walang hanggang pag-ibig. Hindi tayo mabubuhay ng matagal kung mayroong pagkukunwari sa atin sa araw-araw. Let us remove our masks and be faithful and loyal sa Diyos na hindi nang iiwan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Tumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikpanginig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa kisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong
Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakitaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng ating iniisip at nadarama. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan.
upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayanan, sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inubalahati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.